Siyempre, paano magiging gusto mo kay makasama? Mag-a-adjust kami lagi kung kailan niya gustong mambato, kung kailan niya gustong mang-away. Mang-aaway siya. Lalo na doon sa may tindahan, doon sa may tapat ng lugawan. Oo. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo at ito po kausap ko si Madam kanina pa kasi pinag-uusapan na nga namin yung mga ginawang videos ni Joanna against sa akin. Isa po hindi ako siya ng kakampi pero total ginagawa naman sa akin ni Joanna, sinisiraan niya ako at sa social media at kung ano sinasabi sa akin. Mas maganda na rin na malaman nyo yung totoo talaga na pinagagawa ni Joanna dito. At sabi ko nga sa inyo, kaya nga pinipilit ko siya na umuwi at iwan si Westy para alagaan yung mga anak niya kasi hindi mapapariwara ang buhay niya dito kapag ka nagpatuloy-tuloy siya dito na mag-stay dito sa Pilipinas. So, sa umaga ang buhay niya tulog yan. Tapos tanghali, sabi niya hindi raw siya makatulog. Alam niyo po ba na hinanapan ko pa siya ng apartment? Kasi ayaw daw niya doon sa may apartment na yun kasi doon nagtira si sila Chamame. Dahil daw ginamitan daw ng ng kulam-kulam daw. Kaya ayaw nila mag-stay doon. Tapos may mga ginawan pa ng issue na meron daw yung may mga multo raw doon sa may apartment, sa may bahay doon. Kaya ayaw niya. Alam niyo po, ginawa ko, naghanap kami ni Joanna ng titira niya. Diba? Puro pag-a-adjust ang ginawa ko sa kanya. Tapos pag uwi pala ng Guinea, ay ng Gabon, ang dami pang niya sasabihin na hindi maganda sa akin. Sabi ko nga, tatago ko lahat ng mga pinagagawa niya dito sa Pilipinas. Kasi ayoko nang dahil na sasabihin pa ng ganoon kasi hindi naman na kailangan sabihin. Pero sa mga sinabi niya sa akin, binaligtad niya ako, dapat malaman niyo rin po yung mga ginawa niya dito. Tapos ito nakausap ko si si Madam. Tapos ate, 'di ba? Natatandaan mo 'yon nung time na tuwing pupunta diyan si Joanna iinom, 'di ba? Tapos pagka uminom si Joanna diyan sa bahay ninyo, sigurado kinabukasan may eksenang ginawa, 'di ba? Oo, yun yan. Kami pa nag-a-adjust nga sa kanya doon. Tapos eto ang ano namin baka naiinip ka nun. Oo. Pero gusto ko ate malaman yung ginawa ni Joanna. Gusto kong ikwento mo yung ginawa ni Joanna. Hindi ito para siraan si Joanna or ganun. Gusto natin malaman kasi kesa naman kung ano-ano sabihin niya sa akin na ako ang masama. Ako yung may mali or ako yung gumagawa ng kasamaan sa kanya or para malaman nila. Nung time na Alin doon? hindi, alin dun yung mga ginawa niya. Hindi ko alam, pero ang natatandaan ko lang, gusto kong ikwento mo yung talagang pinakamatinding ginawa niya. Na ginawa niya sa kapatid ni Hazel. Kapatid ba ni Hazel yun? Pinsan? Sa kapatid ni Hazel. Oo. Nagpapapicture kasi. Tayo picture. Picture daw sila. Joanna photo, sabi nga no. Hindi ngayon, tinabig niya. Tapos sabi niya ganyan. Sino ba yan? Si Monica ba yan? Si photo. Monica, si Hazel? Si Monica yun, saka si Maris. Si Monica, si Maris. Oo, si Monica at si Maris. Di ba pumupunta siya dito, nag-picture. Ngayon sabi nung dalawa, Joanna photo. Mag-picture. Ang ginawa niya, kinuha niya yung garapon nung, kasi may bagong Kinuha niya yung garapon sa kanya, ibinalibag doon sa dalawa. Pinukol niya yung bagong doon sa dalawa. No, photo, sabi niya ganyan. Sa kanya ibinalibag, saka siya tumayo, inanuhan niya. Yung iniwanan niya, sa kanya inirapan. Binalibag niya nung garapon nung bagong. Kaya ang sabi ni Marvin sa kanya, ba't ganun ka, pinakikisamahan ka naman ng mga tao dito. Nagpapapicture lang sa'yo, bakit hindi mo sabihin kung ayaw mo magpapicture? Pwede mo naman sabihin, photo. Hindi naman kaya sa'yo magpapapicture na yun. Sinasabi sa kanya, tapos kung ano-ano sinasabi niya. Yung mga nandito, ang pa niya, niloloko-loko pa niya. Sabi nga namin, hindi ka naman tiga dito, tapos ganyan, parang ikaw pa yung tiga rito, kami nakikisama sa'yo. Sabi sa kanya ni Marvin. Hindi nga, sabi sa kanya, ihahatid ka na namin. Kasi, di ba, pumunta nga siya dito. Gabi na Pumunta siya dito. Ayaw niyang pahatid.
Sabi niya, ako uwing mag-isa. Alam mo, mula dito hanggang sa amin, hanggang doon sa kalsada, sinusundan siya ni Marvin sa anong kapatid ko. At inaano nga siya, baka kung saan mapunta. Di syempre, maglalakad, wala naman ng masasakyan. Sabi niya, kaya ko mag-isa, uuwi ako mag-isa. Ganon yung, Oo. ano niya, kasi tinatranslate ka namin kung ano yung ano, minsan nagsa-sign language, ganon. Oo. Napaka, lahat ng ginawa niya dito. Kaya nga, di ba, pagka Ano, merong time na tawag si Marvin sa akin, hindi ko talaga sinasagot. Kahit nga minsan, gising ako minsan, hindi ko sinasagot kasi alam ko yun na problema. nga yun ang gulo siya. Meron pang, Nabalibag meron pang siya. ginawa yan, kasi ilang beses niya siya meron pang ginagawa yan na, sir, sunduin nyo na si Juan dito, ganyan, nagugulo na. Hindi ko talaga inaano kasi, abay, aabalahin niya ako na iinom-inom dyan. Kahit na responsibility kaya sa inyong dalawa may tiwala ako, tsaka, kaya nga, Hindi, saka hindi namin siya huwag niyan sabihin pinababayaan siya pag galing siya dito. Hindi kami pumapayag na umuwi siya mag-isa o may sasakyan siyang iba. Basta kami pumunta siya dito, iahatid namin siya. Kung gusto niya umalis siya. Basta iahatid muna namin siya sa bahay nila. tapos di ba dumating pa yung time na di ba dumating pa yung time na ayaw niyo ng kainuman dahil gano'n ang ugali, di ba? O tapos, ano na din kami sa kanya, no good daw, no good. Kaya Sabi pala, niya ganyan. may time, Siyempre, paano magiging gusto mo kayo makasama? Mag-a-adjust kami lagi kung kailan niya gustong mambato, kung kailan niya gustong mang-away. Mang-aaway siya. Lalo na doon sa may tindahan, doon sa may tapat ng lugawan. Oo. Hindi ko alam yun. Ang tumatakas nga daw, binibida nung may tindahan. Pupunta daw doon, na ako dito, kabud na lang pupunta dito. May umiinom dyan, makikipag-inuman, tapos tawid daw ng kalsada. Oo. Yun yung sinasabi. Sabi naman ni ate, hindi kaalam ni hindi kaalam yung vlogger na pag-uwi sa kanila lumalabas pa. Hindi ko alam yun. Kaya nga, Hindi, sinabi nga ni ate doon sa may mismong tindahan. Kasi daw gabi na andun pa, nakikipag-inuman. Kung mo nakitang may mga lalaki doon, bibili daw ng alak, makikiupo, tapos parit-parito, tumatawid daw sa kalsada. Kaya sabi ni ate, hindi kaalam nung may sa kanila yan, na lumalabas pa pala kapag gabi. Sabi. Pati si Wesley, ganun din. Ang alam ko lang, ginagawa niya, basta nagpupunta sa inyo, tapos pagkayari, basta sa umaga, tulog siya. Tapos sa hapon, hahanapin niya ako. Pag sa hapon, ayun nga, tapos kakain siya. Oo. Tapos sasabi pa niya, hindi ko... Sa anong oras magigising? Pagising niya, sabi niya, kakain ako. Di ba, ano ba ginawa ko? Di ba, dinadalan ko pa sila sa kainan. Ako pa nagdadrive sa kanila. Diyos ko. Kahit kaya nga, pagod hindi naman siya yung halimbawa tutulong sa resort, ayaw naman niya. Oo, nakita mo ba tumulong saglit pagkayari ng hingi ng pera? Yung perang hinihingi. Kaya nga, bawat kilos nga niya, kailangan pera, tapos sasabihin niya, di siya binibigyan ng pera. Sabi, nung tumulong minsan sa resort, sabi ko, sipag-sipag naman pamaya-maya hiningi sa akin pera, pang isang linggong sahod ni Marvin, yun ang gustong hingin, di ba? Diba? Tapos nakita mo hanggang sa pag-uwi nila, magkaano rin yung pinamili niya na yun. Bunang dami. Pasalubong. Oo. Kaya nga sinasabi ko nga sa mga tao na wala akong kinita sa pagbablog kaya Joanna sa lahat ng nagastos ko, kulang pa. Di naman kasi nila nakikita rin yung mga ginagawa, tapos yung mga binibigay mo. Basta ang inaano nila, yung kikitain mo yung binibigay mo, hindi naman nila binibilang. Wala naman nga, sa akin wala naman problema. Sinugulan ko na nga sila na kahit na ganun ang ginagawa nila, wala naman sa akin. Basta makapag-aral lang si Wesley. Kasi si Wesley tinitingnan ko. Tapos pagkayari... Nakita mo, hindi nakapunta sa gusto niyang puntahan, pati yung anak niya yainan. Dinamay. Yun nga, napanood ko yung mga videos na mga pinagagagawa niya ng mga kung ano ng mga sinasabi sa akin. Syempre, mas maganda na sabihin ko talaga yung mga nangyari sa dito meron sa Pilipinas. Natatawa nga ako, may binugbog daw ni Kuya Ben. Ayaw ko doon, binugbog. Ano ba binugbog ni Betty? Kaya natatawa ako kahit kailan, hindi man bubugbog yung kakain si Kuya Ben, hindi siya papakialaman. Oo, kakain lang yun, pero hindi yun.
Kaya nga, sabi ko nga, ba't Eh, saan niya saka kaya na? hindi siya didikitan na para saktan nun. Buti nga ka mo, merong video. Kaya natatawa ko nung may nagsabi nga sa akin, totoo ba Eka na binugbog Eka ni Benjo? Sabi, hindi ka ako. Bugbugin. Walang Kaya katotohanan. nga, maganda rito, eto, yung video, merong CCTV camera na i-record naman yun ni Lenlen. So, i-aayos ko lang paano gagawin doon para maipakita rin. Para at least malinaw. Kasi, tapos yung marami pa sinasabi sa akin inano ko na lang. Pero Pwede mo na maipakita yun. Ako nga napanood ko yun, natatawa lang ako. Kaya nga. Mas maganda kasi linawin ko yung pangalan ko kaysa naman gaganon-ganonin ako, di ba? Linawin ko. Diyos ko, maniniwala ka ba na hindi siya binibigyan pera? At nung una pa lang, nagwala na siya. Sa ugali niya na yun. Kaya nga gusto kong linisin yung pangalan ko dahil kasi kung ano yung mga sinasabi niya. Hindi siya bibigyan ng pera dito. Sa araw-araw pagka kinumpit mo yung mga binigay sa kanila sa isang buwan kulang 100,000 sa kanila Mario, Sasabihin mo hindi naman siya hindi naman siya nagluluto, pwede naman siya magluto. Gusto niya puro kakain na nung huli nagluluto na rin kaso tamad talaga, ayaw magluto. Hindi, paano hindi siya mapipilitan di ba pinamili nga siya gagawin niya, bubulukin niya yung lahat ng binili sa kanya. Yun, tapos bukod pa doon, sinasabi, dihada lang daw si Yap, manok lang daw. Inabandona ko daw siya. Bang inabandona? Mas maraming oras nga na, paano ka nang pupuntahan kita mo umaga tulog, tapos sa gabi, gising, paano ka, di mamamahinga naman ako. Sabi ko nga, sarap ng buhay nila. Makita mo pag tanghali, nung pala siya babangon, sasabihin niya, kakain siya. Kaya nga, kung saan Tapos, hindi, yung mga damit niya, hindi naman niya nilalaba, pinapalaundry pa. Ngayon huli, pinalaban ko na sa kanya. Sabi ko, laban niya na. Kasi nagagalit nga si Belgian tsaka si Lenlen. Sabi nga gano'n, ba't di mo pa kasi palaban yan? Puro pa laundry. Alos 10 buwan Kaya pa pa nakita mo, baby siya. Tapos ngayon nga kasi... Kakain na lang, may tigalaba siya. Tapos pagka hindi na gusto, pagka minsan nga sabi ko kay Wesley, pumunta ka sa bahay, kumain ka. Pati si Joanna, ayaw din niya kainin yung pagkain natin, di bahala sila. Kaya naiinis nga ako. Saka hindi, ba't ba ganon yun? Hindi marunong mamansin, Hindi ko alam, ganun siguro talaga sila. Kaya nga sabi ko nga sa iyo ate, kahit ano pang gawin nating mabuti sa kanya, ang nakikita lang niya yung mga bagay na akala niya ewan ko sa kanya. Bahala sa tingin ba niya kung nandun siya sa lahat ng binigay sa kanya, kikitain niya. Sa ba niya kukuhanin? Yun nga sinasabi ko. Pinapadala niya sa mga anak. Sabi ko nga. Tapos yung naging buhay niya dito. Asap ng buhay nga niya dito, kaya lang bakit nang kailangan niya ako sabihin sa social media na mga ganun. Kaya nakakalungkot lang din. Sabi ko nga paano ka ako yun? Ginagawa niya sa akin yung ganyan, samantalang di naman ako, ayoko naman nang magsalita sa kanya yung mga ganyan kasi siyempre tapos naman kaya lang pinipilit niya ako na magsalita ng mga ganyan kasi nung nakaraan sabi sa akin nila Lenlen, magsalita ka kasi naman ganyan sira-siraan ka ng ganyan kahit walang katotohanan. Buti mo si Lenlen, binibigyan siya ng kung ano-ano, diba? Oo, sa akin din nung bago sila umalis, at Len pa nagkuha-kuha ng mga laruan ng anak niya, yung mga gamit niya. Tapos sasabihin yung gano'n yung ginawa sa kanya, napakawala naman yung Kahit yung mga tiga rito, magtanong ka kung ano yung naging ugali niya. Kung ano yung mga ginagawa niya. Kaya nga.